Bali ngayong araw mga Koragon, ito pala yung kaganapan pagkatapos natin gawin yung hagdan. Kinabukasan pala nagpalitada ako dito sa may kusina habang hindi pa nga natin binabaklas yung forma ng mga hagdan. Bali nagpalitada na pala ako dito sa may kusina o inumpisa na pala namin ngayong araw na to ang pagpapalitada. Bago ko pala inumpisan yung pagpapalitada dito sa may kusina, binaklas ko muna yung mga forma o tukod ng slab dito sa kabilang kwarto. Buhat kasi nung tinanggal namin yung mga forma ng slab, yung isang kwarto ang hindi pa namin natatanggalan ng mga forma. Kaya tinanggalan ko muna ng mga bris, forma at yung pinulik na ginawa natin ng sahig para naman doon sa ginawang slab. Tapos kung ang tanggalin, ay agad ko naman inumpisan yung pagpapalitada dito sa may kusina. Inumpisan ko lang yung pagpapalitada dito ay mga alas 10:30. Inumpisan ko na yung pagpapalitada dahil nakaabang na yung mga electrical wiring. Kaya naman pwede ng palitadahan para nakasabay na yung flexible hose at yung utility box sa ating pagpapalitada. Bali pinising na pala kasi yung mga gagawin namin. Kumbaga puro na lang papalitadahan yung mga gagawin namin ngayong araw na to at sa mga susunod pang mga araw. Dahil natapos ko na kasi yung pagporma ng hagdan at pagbuhos, paggawa ng canopy at iba pa. Pero yung mga ilan na lang na yung mga pahabol na lang na gagawin, kumbaga para sa mga additional. Tapos muli tayo mag-shoutout sa mga followers natin na sina Marco Manligis from Diet Cam Norte at si Glenn Sirando Ogeyana from South Cotabato. At syempre shoutout sa mga silent viewers natin dyan. So dito magtataka naman kayo kung bakit inumpisan ko magpalitada sa baba pataas. Syempre gusto nyong malaman kung ano ang dahilan at bakit. Una inumpisan ko sa baba palitada para maliwalas kumalaw. Tapos syempre maaabot ko kung anong sagad na taas ang kaya kong palitadahan. Tapos syempre matitira na lang sa taas kunti na lang. Syempre hindi na tayo gaano mahirapan magpalitada dito sa taas dahil kunti na lang yung tatapalan at kumbaga makakakilos tayo maayos. Yan ang unang dahilan kaya ko to ginagawa na inumpisan ko sa baba palitada pataas. Syempre tayo mga maso nakasanayan kasi natin magpalitada na umpisa natin magpalitada sa taas pababa. Ang reason nun kaya umpisa natin magpalitada sa taas para pag binuli natin o binasa para hindi marumi yung sa baba. Yun ang reason nun o rason nun kung bakit sa taas tayo nag-uumpisa magpalitada. Pero dito sa ginagawa kong diskarte, oo inumpisan ko sa baba magpalitada tapos isusunod ko na yung taas. Ginagawa ko kasi pinapantay ko muna yung sa baba pero hindi ko pa siya binubuli o rinrodela. Kumbaga pinantay ko muna siya o sinagad ko yung kaya kong abutin magpapalitada. Pero dito pa rin ako sa taas mag-uumpisa magrodela. Syempre pababa. Mas mabilis kasi mga Koragon yung ganun diskarte sa pagpapalitada dahil nababawasan na yung tatapalan mo sa taas na imbis maluwag sana yung tatapalan mo kapag inumpisan mo sa taas. Pero dahil nga inumpisan ko sa baba kaya konti na lang yung tatapalan, pagtaas na yung tatapalan mo papalastiran. Sa pamamaraan ng mga Koragon napabilis yung trabaho pero ayaw gawin ng ilan dahil yung kasi nakasanayan ng mga mason sa taas nag-uumpisa magpalitada pababa. Pero dahil matagal ko na ginagawa yan at experienceado na tayo niyan kaya naganap ako ng diskarte para mas mapabilis yung trabaho. Alam ko maraming hindi magkasang-ayon dyan dahil syempre alam mo na. Pero hindi ko naman sinasabi yun na talagang gagawin nyo. Kumbaga sinishare ko lang yung aking diskarte. So bali ayun na nga inumpisan ko palitadaan sa baba pero inuna ko rin binuli yung sa taas. Kumbaga binuo ko siya palitadaan at isa ang pagrodila para pantay-pantay at walang mga dugtungan. Yung kasi ang kagandahan kapag kaya mong tapusin ng isang block ng yung paplasteringan, mas maganda talagang buuin sabay-sabay bulihin. Nang sa ganun magandang tingnan at pantay-pantay yung pagtuyo. Pwera na lang kapag sa taas na sobrang init tapos napakabilis lang matuyo ng palitada. Pagkatapos nga palang bulihin yung wall, inayos ko na rin yung kantuan ng hamba, maging ang utility box para sa switch ng ilaw, inayos na para wala na tats pa. Pagkatapos ko nga matapos, ay agad ko naman sinunod itong kabilang block. At sa pagkakataon na to, ganun din yung ginawa natin. Numpisan ko rin sa baba pataas. Subalit hindi ko na pala sa binabasa yung pader dahil sa mga oras kasi ito basa pa yung pader, kasariwa pa yung ating slab, tapos malakas pa yung ulan dito. At kaya hindi natutuyo yung hollow blocks dahil hindi naman nasisikatan ng araw. Kaya naman hindi ko na siya binasa kasi mahirapan lang tayong patuyuin. Baka mangyayari magsasaboy tayo ng simento para matuyo lang. Tapos sa mga oras kasi ito mag-alas 4 na. Mag-alas 4 na maya-maya alas 5 na uwian na naman. Subalit nga dito nilaras ko na siya para matapos agad para hindi na nga tayo abutan lang alas 5. So dito dahil hindi ko na nga kayang tapusin yung sa taas o isabay sa palitada para bulihin pa, kaya naman binabara ko na para mapantay na. Dahil maalanganin na nga ako sa oras kapag sinabay ko pa yung taas. At sa tingin ko hindi naman siguro lugi yung nagpapagawa dahil nakatapos na ko lang isang wall na napalitadaan o napinis. Kaya naman tinatapos ko na itong barahin tapos bubulihin na. Nang sa ganun magpagpahinga tayo ng konti tapos uwian na. Napaka-importante kasi ang accomplishment sa maghapon. So dito pagkatapos ko ng rodilahin o bulihin, tinapalan ko lang yung mga butas-butas. Pagkatapos pinadaanan ko rin ng rodila para maklear na yung mga butas-butas mawala na at pumantay na. Pagkatapos ko mapalan ni rodila, ay agad ko na may nagulang kutsara o pinadaanan ko ng kutsara para mawala yung mga gaspang-gaspang. Alay, so para pa ako Ragon, see you tomorrow.